Hello, mami! Eto na nga pala yung part 2 ng paglilinis ko dito sa binagyong kusina ko. Bali, dito na nga ako sa gitna, mga mi, at tatanggalin ko nga muna tong gas sobra kasi nga mamapin ko yung ilalim. Kahit kasi nilagyan ko na ng pansalo yung tulo, mga mi, talaga namang hindi pa rin napigilan ng pagbaha dito sa ilalim. Kung nakita nga ninyo doon sa previous video ko, medyo malaki na nga rin talaga yung butas, kaya naman napaka-imposible nga naman na hindi siya bahain. Pero buti na nga lang talaga at nakita ko nga agad, kung hindi, maglilimas talaga ako ng buong bahay. Bali, niscrub ko nga lang din muna pala dito, mga mi, para nga matanggal yung mancha pagkatapos iminap ko na ng malinis. Dinamay ko na nga rin itong pader kasi nga medyo marami din yung talsik niya dito at putik-putik din siya. Nilinis ko na nga rin itong gas stove rack at gumamit nga lang din ako nitong Mr. Masin. Sobrang dali nga lang din itong linisin, mga mi, at talaga namang napakasulit din ito kasi nga matagal ko na rin ginagamit to at hindi pa rin siya nangangalawang hanggang ngayon. Sobrang nagustuhan ko nga rin to, mga mi, kasi nga tingnan nyo naman at kasyang-kasya nga siya dito sa kusina naming maliit. Tapos ang maganda pa dito is meron siyang lagayan dito sa ilalim na pwede pang paglagyan na iba pang gamit. Kasya nga rin dito yung double burner na gas stove, kaya naman kung gusto nyo rin, nilalagay ko na rin din sa comment section ng link. Bali, nung kinabukasan nga, mga mi, maaga nga akong gumising para nga habang tulog yung dalawang Junakis ko, makakilos nga ako ng maayos. Bali, nagpainit nga lang din muna ako ng tubig at magkakape nga din muna sana ako, kaya lang ang gulo nga nitong lamesa. Kaya naman nilinis ko muna para naman kahit papaano, meron akong peace of mind habang kumakain. Kaya lang nakaugalian ko na talaga, mga mi, na bago talaga ako kakain sa umaga, dapat meron muna akong natapos na trabaho. Ewan ko ba, mga mi, parang feeling ko hindi ko deserve kumain kapag wala pa akong natatapos na trabaho o wala pa akong nagagawa. Pero dahil nga napagod ako kagabi, talaga namang inabot ako ng gutom pagkagising ko ng umaga. Bali, nugasan ko lang din pala, mga mi, mga hugasin dito. Pagkatapos ikinabit ko na rin dito yung kurtina, nilabang ko rin kagabi bago nga ako natulog. At after naman yan, pinunasan ko na rin itong range hood at sakto naman at narinig ko nga yung taho, kaya naman bumili muna ako para nga sa dalawang Junakis ko. Bali, tatlo nga pala yung binili ko, mga mi, at yung kay BBJ lang nga ay hindi ko nga nilagyan ng sago at saka ng matamis. At sakto naman at nagising na rin itong si Kuya Janjan, kaya naman eto, kumain na rin siya ng taho. After naman namin kumain ng taho, etong at nagising na rin si BBJ at pinakain ko lang din muna siya pagkatapos niligpit ko na rin itong mga naiwan dito. Tapos naalala ko nga pala, mga mi, bumili nga pala ako ng cable tie, kaya naman eto, nilagyan ko na nga rin to. Para kahit hindi ito ginagamit, maayos tignan at naka-organize yung mga cord. Masakit din kasi talaga sa mata yung mga ganito, lalo na kapag hindi nga nakaayos. Tapos after 48 years and 3 days, eto na nga tapos na nga rin yung kusina namin at mukha na nga siyang kusina ulit. Ko, napakasarap talaga sa pakiramdam kapag meron kang natapos kahit ang pagod mo, talaga namang sagad to the bones. At tingnan nyo naman kung gaano kagulo nga yan nung una. Aba, syempre kapag malinis ang kusina, masarap nang magluto. Kaya naman eto, nagluto na nga ako ng pananghalian namin at magugulay nga lang ako for today's video. Bali, nagisa nga lang din ako ng baboy dito, mga mi, pagkatapos nilagyan ko lang din siya ng pampalasa ng asin, paminta, tsaka konting magic sarap. Tapos nung nag-brown na nga yung baboy, nilagay ko na rin tong sibuyas at bawang, pagkatapos naghimay na rin ako ng malunggay. Buti na nga lang talaga at meron kaming tanim ng malunggay, kaya naman hindi ko na kailangan mangapit bahay. Nilagay ko na nga rin pala, mga mi, sayote at carrots, pagkatapos naglagay na rin ako ng 2 basong tubig para sa sabaw. Kasi nantay ko lang din siyang kumulo at nang pagkakulungan niya, nilagyan ko lang din siya ng konting seasoning tsaka ng paprika para pandagdag lasa. Tapos after naman niya, nilagay ko na rin itong malunggay at maya-maya din, niluto na itong ginisang sayote. Kaya naman pinakain ko na rin yung 2 Junakis ko at talaga naman naparami ang kain ng BBJ ko. O siya, hanggang dito na lang muna, mga mi. So, in lang. Salamat. God bless!